Tanong, paano mo malalaman talaga na nandiyan ang Panginoon? Na sasabihin mo, nandito ang presensya ng Diyos. Paano kaya? Kalimitan, sinasabi nila, ay, malalaman mo na nandiyan si Lord pag merong yung tumatayo na yung balahibo mo habang nagdadasal. Yung talagang i-feel na feel mo si Lord, natatouch ka, o kaya umiiyak ka na habang nagdadasal ka. Tsak yun, nandiyan ang Panginoon. Ako okay na okay. Pag ginagamit natin yung full emotions natin, pag tayo nagdadasal, okay na okay yan. Bakit? Punta ka sa Book of Psalms sa Bible. Kitang-kita mo doon, no? Pag masaya sila sa presensya ng Lord, tumatalon, sumasayaw, kumakanta, o kaya umiiyak. Ay nako, nasa Bible yan, kaya okay yan. Kaya lang, pag binasa mo pa yung Biblia, hindi sapat yun na sasabihin mo, nandyan si Lord. Okay yun. Talaga naman nandyan ang Panginoon. Pero yun lang ba ang sinyales na nandyan ang presensya ng Panginoon? Naku, iba, kumpletuhin mo. Kasi, punta ka sa ibang mga concert. Yung BTS, halimbawa, attend ka. Ha? Makikita mo, umiiyak yung mga tao doon. Sa tuwa, natatouch rin sila. Ibig sabihin ba, pareho lang yan sa worship. Ang sinasabi ko lang, kailangan mas malalim. Ano yung malalim? Basahin natin yung Ebanghelyo ngayon. Napaka-powerful. Luke chapter 7. Tungkol kay John the Baptist. Si John the Baptist, nagkakaroon ng mga tanong. Si Jesus ba talaga yung hinihintay natin, Mesiyas? Mukhang tama naman kasi ang dami niyang ginagawang kabutihan. Kaya lang, narinig ko, kumakain kasama ng mga tax collector. Tsaka, inaatake ba niya yung mga Romans? Parang hindi yata. Ayan, nagdududa. So si John the Baptist, by the way, kung meron ka mga doubts, okay lang yan. Hindi ibig sabihin may ayaw ni Lord. Hindi, tingnan mo si John the Baptist mismo, nagkakaroon ng doubts. Kaya itong ginawa niya. At that time, John the Baptist summoned two of his disciples and sent them to the Lord to ask. Tinanong nila si Jesus, are you the one who is to come or should we look for another? When the men came to Jesus, they said, John the Baptist has sent us to you to ask, are you the one who is to come or should we look for another? At that time, Jesus cured many of their diseases, sufferings, and evil spirits. He also granted sight to many who were blind. And Jesus said to them in reply, go tell John what you have seen and heard. The blind regain their sight, the lame walk, lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, the poor have become good news proclaimed to them. Sino-sino mga to? Ito yung mga tao in Jewish society in 2,000 years ago, yung pinakailalim. Nandun sila sa pinakailalim ng society. Ha? Ito yung masasabi mong zero ng society. Walang kwenta. Yung mga mahihirap, may sakit, bulag, ketongin. Di ba? Pag pag ikaw ay nakakapaglingkod sa kanila at minamahal mo sila, nandun ang presensya ng Panginoon. At yan ang senyales na nandito na ang kaharian ng Panginoon. O di ba? Mas malalim yun kaysa tumindig yung balahibo ko. Nagkaroon ako ng warm feeling. Umiyak ako habang nagkumakanta ng worship. Ulitin ko, gusto ko yan. Kasi nasa Bible yan, na gamitin mo yung mga emotions mo. Gusto ko yan. Pero hindi sapat. Laliman natin yung pananampalataya natin. Na pag naglilingkod ka sa mga wounded, broken people of society, minamahal mo yung mga mahirap mahalin. Na pag naglilingkod ka sa mga taong yan at minamahal mo yung mga taong yan, walang balik, walang sukli, hindi nila kaya. Yon ang presensya ng Panginoon nandyan. Brother Bo, ang hirap naman yan. Kaya tayo kailangan magdasal. Magdasal tayo.
Brother Bo, paano gawin yun? Ako mismo nga, ang dami kong problema. Kaya nga tayo kailangan magdasal. Sabihin natin kay Lord, Lord, tulungan mo ako. Are you ready? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sabay-sabay. Panginoon, ang hirap gawin, pero gusto kong gawin. Maglingkod sa mga mahihirap, may sakit. Turuan mo ako, Panginoon. Gabayan mo ako. Sabihin mo sa akin anong dapat kong gawin. Yung baby steps ba, Lord? Para maumpisahan ko. Kasi gusto ko, nandito ka. Yung presensya mo sa buhay. Tulungan mo ako, Panginoon. Gabayan mo ako in Jesus' name. Amen and amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Go forth and serve the people who need God's love most. At salamat nga pala sa mga full-time supporters na dahil sa inyo, nagagawa ko ito. Kung wala kayo, hindi ko pwedeng gawin to. Kung hindi ka pa full-time supporter, sama ka na. Bilang pasasalamat, pinapadala ko sa mga full-time supporters, full-time Saturday and full-time Sunday para kumpleto yung buong linggo with inspiration. All you have to do, click mo yung button dyan sa ilalim ng video sa Facebook, support now. O kaya kung YouTube naman ang gamit mo, yung button join. Kung computer ang gamit mo. God bless you. I will see you tomorrow.